Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang mga nagawa ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Tara, samahan ninyo ako at alamin natin. Ferdinand Alexander Sandro Paraneta Marcos III, ang kasalukuyang kinatawan ng 1st Congressional District ng Ilocos Norte, ay nagkaroon ng ilang mga makabuluhang kontribusyon at inisyatiba mula nang siya ay maupo sa kanyang posisyon noong 2022. Narito ang ilan sa mga magandang nagawa niya para sa kanyang nasasakupan. 1. Pagsusulong ng Maharlika Investment Fund. Isa sa mga pangunahing proyekto na isinulong ni Sandro Marcos ay ang Maharlika Investment Fund, MIF, na layuning lumikha ng sovereign wealth fund para sa Pilipinas. Ang batas na ito ay ipinasa ng House of Representatives noong ika-12 ng Desyembre taong 2022 at inaasahang makakatulong ito sa pagtaas ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno at pag-unlad ng bansa kung maayos itong pamamahalaan. 2. Tulong sa komunidad. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin, si Marcos ay naging aktibo sa pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan ng Ilocos Norte. Bago siya tumakbo bilang kongresista, siya ay naging konsultant para sa kanyang pinsan na si Governor Matthew Manotoc, kung saan siya ay namahala sa distribusyon ng tulong tulad ng food packs, fishing gear para sa mga mangingisda, at tablets para sa remote learning. Ang mga programang ito ay nakatulong upang mapagaan ang epekto ng COVID-19 pandemic at suportahan ang lokal na ekonomiya. 3. Pagiging Senior Deputy Majority Leader. Sa kabila ng pagiging neophyte congressman, si Sandro Marcos ay nahalal bilang Senior Deputy Majority Leader noong ika-26 ng Hulyo taong 2022. Sa posisyong ito, siya ang naging pangalawang in command sa Committee on Rules at nagpatunay na may kakayahan siyang manguna at makilahok sa mahahalagang talakayan ukol sa pambansang budget at iba pang legislative matters. 4. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Noong Pebrero taong 2025, si Sandro Marcos ang nanguna upang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang reklamo ay nakakuha ng suporta mula sa higit 240 miyembro ng Kongreso, na nagpapakita ng kanyang aktibong papel hindi lamang bilang isang lokal na leader kundi pati na rin bilang isang mahalagang bahagi ng pambansang politika. 5. Pagpapalakas ng ugnayan at mentorship. Si Marcos ay kilala rin bilang isang masigasig na tagapagtanggol at tagapayo para sa mga kabataan at bagong liderato. Siya ay nagtatrabaho kasama ang kanyang tiyuhin na si House Speaker Martin Romualdez, kung saan siya ay natututo mula dito upang mapabuti pa ang kanyang serbisyo publiko. Ang mga nabanggit na kontribusyon ni Sandro Marcos ay nagpapakita hindi lamang ng kanyang dedikasyon bilang isang mambabatas kundi pati na rin ang kanyang layunin na itaguyod ang kapakanan at kaunlaran ng Ilocos Norte.